Alaman kung ano nga ba ang mga niluto ng ating mga coaches para dito sa game number 1. Once again, this is another chapter sa ating international rivalry between Aurora Gaming and Onyx Philippines. A battle between M7 and M6. Buti na lang walang tao doon eh. Okay. Walang natamaan ng Prating Broken Walls. It's blue side para sa Onyx Philippines at tatanggalin agad nila ang Hilda with the Phobius. Oo, matik agad eh. Alam mo, hindi lang yan eh. Kasi yung funny din ay inalis ka agad. Yeah. Alam mo, hindi natin pwede tanggalin sa pangalan ni King Kong ang isang funny. During the amateur, yung stint niya ng amateur scene ay isa to sa mga favorite talaga hero niya. Oh, lalo ngayon na sobrang unpredictable na talaga. Hindi mo na alam kung ano trip laruin ni Sigma Jungler. Minsan Totoo. nagpaback siya, minsan nagsusuyo. Tapos meron ka pang last pick Lancer na kailangan intindihin. Good thing for Aurora is nasa red side naman sila, so hindi ganun kalaking problema. But now, Onyx Philippines, they remove the Kalea, which is very interesting considering na yung identity ng Aurora for the past few weeks of regular season, medyo nagsistick sila sa mga pang-peel or pang-protect na roamer. But I feel like they just know something. They know na baka dumating itong Aurora prepared with a whole lot more composition that they're used to seeing in the regular season. But again, if you look at the first pick, nandiyan yung mga usual suspects. Nandiyan sila Claude, Harit, Suyu, and even yung Harley na I think will be very contested between the two junglers. And it's very interesting na hindi pa ito tinatanggal sa mga first few bans natin. At nasa Aurora Gaming ang bola ngayon. Tatanggalin ba nila yung Harley or Suyu? No. They're gonna go in for a Baksha ban. Kaya ang ibig sabihin yan ay nasa Onyx Philippines kung sino nga ba ang kanilang unang pipiliin. Yep. Again, Harley, Suyu, Harit, and Claude. Pero Marcel ang Wow. pipiliin ng Onyx Philippines. I feel like Gord is coming for Super Friends. Nakita na natin to sa ibang region, sa MPL-MY, sa MPL-ID. Yung combo ng Marcel Gord ay napakadaya. And si Friends, alam mo, lately Gord lover yan. That's true. I think siya nga yung huling nagbigay ng back-to-back wins dito sa Gord pick na yun. And for Aurora Gaming, nasa kanila ang choice kung Suyu or Harley. Pero ang sagot ay none of the above. They're gonna go for the Guinevere kasabayan ng isang Valentina. Ano nga ba ang ginagawa ng dalawang pick na to sa paparating na picks ng Onyx Philippines? I feel like it blocks yung combo na pwedeng magamit ng Onyx kasi yung Marcel Gwyn ay nakita na rin natin mula sa Team Liquid Philippines nung kanilang last stint. Actually, Onyx yung kalaban ng TLPH doon na ginamit nila yung Gwyn Marcel. And it's also just a nice jungler to have, especially if alam mong paparating yung mga stationary mages like Gord kasi pwede mo silang talunan with the spatial migration. So now, Onyx Philippines, it begs the question, do you divert your strategy? Do you shift your composition? Kasi again, meron pang Harley, meron pang traditional Suyo, meron pang Claude in fact. Pero pipilitin pa rin nila, men. Pinilit yung Gord ata. Oo. Not only that, isasabay pa nila ang isang Harley. Ang daming magic damage ngayon sa kamay ng Onyx Philippines. And now, final pick here for the side of Aurora Gaming. Ano kaya ang magandang ilabas dito? Sasabayan na ba agad nila with a Suyu? Pwede ata sila. Ay, di, feeling ko, kailangan pa nilang i-flex itong Guinevere eh. Siguro Ayaw nga pala, Guinevere pa. Pinaka-safe dito, XP lane muna, no? Para at least secure na ni Edward kung ano man yung hero niya. Kaya lang, ang problema doon, mabubuksan kasi yung ideya nung magbubuo ng composition ng Aurora. Yeah. Either that or you go the Claude. Kailangan pa rin naman nilang kumuha ng gold laner dito. Pero Khalid, pipiliin, kinounter nila yung Marcel. Wow. And just like that, tapos na po ang ating picking phase sa first round. Kaya naman, dadako muna tayo sa mga tropa natin sa on-ground panel para ipagpatuloy ang draft. Maraming salamat sa ating mga casters. As of the moment, we're looking at something quite different, Wolf. Kasi yung Suyu, or maybe even the Harley is there, pero hindi siya picked up as much. May nagbago ba over these 2 weeks? I don't think so. Parang naka-feel ko lang dito para sa Aurora. Mas na-feel nila yung strength nila with semi-fighter na junglers. Parang hindi na full assassins para kay DK. Going in for the Guinevere. Whereas ito namang Onyx, sticking to their style. Yung Gord, pati yung Harley na sobrang comfort hero sila yung kinuha nila dito. Now, we're looking at Aurora being the next to pick first in the second phase. They're still missing an Edward and a Doming-Kite hero. What are some of the possibilities that you're looking forward to here? Tingin ko yung mga mapupunta dito kay Doming, yung mga malakas mag-control ng river like yung Claude, the Moskov, at yun yung first pick nila, ilang last pick nilang hero. Coming out from Edward, maybe even a Benedetta, eventually makita natin, or a Lapu-Lapu. Sa Onyx naman, nararamdaman ko dito yung classic setup heroes ni Brusco, yung mga Cho. I think we will see that, and then na-claim naman para kay Savero. It's classic for Onyx, a little bit different for Aurora. That's it for us here at On Ground. What's up with the casters there? At grabe, no, na-predict nga naman talaga ng ating draft predictor right now that Arlot being taken away by Coach Hayes.
At para naman dito sa Aurora Gaming, tila ba'y ang tinitignan natin talaga ay sisimutin ng mga gold laner. Pero ang huling ban nila ay Tirizla. Yeah, and I think it's just a good threat para makuha mo kasi sana yung Arlot Red 4. But now that the Arlot has been taken out, may magkakaroon ng agawan between the Claude and Harit. That is likely gonna be the exchange. If one hero gets through, maybe Aurora steals them away. So kukunin nila yung Uranus. Maybe ang iniisip dito ng Aurora, i-last pick na lang natin yung gold laner kasi hindi naman nila kailangan madaliin yung Claude. Kasi ang purpose lang, if mamadaliin mo yung Claude for Aurora is ayaw mo lang makuha yan ng Onyx. Pero ang problema kasi si Savero yung kalaban mo eh. Parang wala siyang pake kung Claude yung hawak niya o hindi. Kasi may Yisun Shin, may Clint, may Moskov. Napakadami pa talagang hero na natitira kay Savero. I think one of the leading gold laners in terms of unique heroes picked during the regular season. Kaya garantisadong hindi matatanggalan ng hero. And that was a smart choice mula dito kay Master the Basics, taking away XP laners instead dito kay Kirk. And with that, Pakito ay tinanggal na rin. Recently, nabigyan ito ng mga buffs sa ating patch. Kaya naman ang fourth pick, Red Side, ay nasa kamay na ng Aurora. Napangiti din si Edward eh. Parang iniisip na ata yung mga heroes dito. Alam mo, naka-util sila eh. Hindi ba malabo dito na mag-Benedetta to? Parang yung mga ganun? Yeah. May ano pa naman eh, may mga flex options pa sila pero they get the Claude. Since hindi sumunod yung Onyx Philippines sa vision ng Aurora na mag-ban ng mga good laner, kukunin na nila yung Claude for Domingkai. Now, the question is for Onyx, do you go the Moskov or do you give Savero the Yisun Shin? Uy. Oo nga, no? At kung idadagdag pa yung Yisun Shin dito, no, nakakatulong din yung Marcel Ultimate the Golden Hour to set up the Mountain Shocker. Ano kaya ang magiging final combo? Yeah, pwede pa rin naman yung mga Clint, pero as much as possible, gusto mo yung mga heroes na either built-in Purify users or yung mga mobile and aggressive early game marksman. Kaya feeling ko pasok dito yung Yisun Shin kasi makakapaglaki sila ng tempo with the Marcel, the Harley, and laking bagay ng vision na pinoprovide ng kanyang ultimate. Pero classic, they go Bruno. Ginamit na rin nito one time and binigyan nila ng glue si Kirk. Uy, and with this Bruno pick, ay para bang nagkaroon din ng soft counter against the Claude. Pero nakangiti si Edward. Last pick para dito sa Aurora Gaming. Ano kaya ang ibibigay kay Mr. Consistent? Mga ganun ata. Alice, Yuzhong. Sora. Ay, oo nga, no? Available pa pala Sora, pre. Oo, number 1 si Sora sa ating listahan. Sora, Lapu-Lapu, and Alice. Yung Alice medyo taklit lang kasi hindi ganun kaganda record nila. Pero Benedetta! Eto na. Men, playoffs kasi. First game ng playoffs eh. And here we go. Mr. Consistent bringing back his Benedetta. Superfans, oras na para manalo ka ng 1,000 MLPB Diamonds. Kunin na ang iyong chance and scan the QR code to predict the match winner. 3 po ang mananalo sa ating per match. At makikita natin sa Onyx versus Aurora, ang pinapaniwalaan ng MPLPH Superfans ay 72% ang naniniwala sa Onyx. Men, dumagundong naramdaman ko eh. Nung napik yung Benedetta na yun, kaya hindi ako magtataka kung talagang babahan ng dugo dito sa Land of Dawn mamaya. Kasi feeling ko na-miss din talaga ni Edward yung mga ganitong klase. Yung maraming pinipindot. Kung babalikan natin, nung time sa Blacklist International, isa si Benedetta sa naging hero talaga ni Edward. And now, going back dito sa best of 5 na ito kung saan do or die ang ating serye, ay papasok na po tayo sa Land of Dawn. Welcome to game number 1 of Onyx Philippines versus Aurora Gaming. Laglagan portion agad sa day 1 ng ating playoffs. Yeah, and ang gusto rito, pinapakitaan tayo ng Aurora na iniba nila yung kanilang formula. This isn't the classic Aurora that we've seen in the regular season. Akala ko nga nung week 8, parang sabi nila, sige, balik tayo sa M7 form. Sabi ni Edward, hindi. Balik tayo 3 years ago. Ito yung naging foundation ng Ube strategy, yung Benedetta ni Edward. Oo, yung lane management, Yeah. yung paghuli ng mga target sa backline, and I think Super Friends will find it hard playing the Gord. Ay, grabe ka naman! Napaflicker kagad dito si Brusco. Nandun din kagad si Edward. Ito yung maganda kasi pag Benedetta yung XP mo, ang bilis sumama. Oo, and kitang-kita natin ngayon na talagang nag-i-invade na agad ang Aurora Gaming. Very deadly the Rio na nagmumula sa Aurora. Yeah, and pasok kagad to sa real cooling tactics. Oh, yun lang! Oh my God. Isang iglap lang, pre. Pare, grabe. Itong laro ng Aurora, pinagsama-samang playstyle ng Blacklist, pati na rin ng RSG, pati ng Onyx Philippines, men.
Yung Onyx Gambit sila gumagawa. Wala, yung purple buff. Naku, ayaw talaga pahawakin dito ang Onyx Philippines. Pero si Demon Kite, critical ang kanyang sitwasyon. Abot siya sa sideway, pero di abot. At si Light ngayon ay mapapaflicker din. Sa kanya napunta yung Deadly Magic na yon. Pero mabubuhay din naman siya with the quick Sangguard. So far, 1-for-1 ang naging trade natin. Pero wala pa rin nakakalamang sa ating laro. Dead even. Pero si Savero pupunta ni Light. Wala namang damage na magagawa. 12 seconds bago lumapas ang pinakauna nating pagong. When we look at the item power spike, sino ba ang nakakalamang sa ating first turtle fight? Actually, lamang dapat yung Aurora, but because of the fact that King Kong was able to kill, nakakuha din siya ng XP. Kahit hindi niya nakuha yung purple buff, inabot naman niya yung kanyang level 4 and lamang siya ng gold over Demon Kite. So for Onyx Philippines, sa perspective nila, we can just scale, look to get some items. Kumbaga yung window nila, yun yung hinahabol ng Onyx Philippines na yun. But for Aurora, nandun pa rin naman yung kanilang aggression, yung timing, pati sa early game kasi ang dami nilang damage eh. Ang daming pinanggagalingan ng damage. Nandyan yung Gwyn, nandyan yung Khalid. Oh, tsaka parang ang dami ding iisipin ni Super Friends dito, ha? Light looking for goal! Okay, nagamit yung si Garsh! Doon ako kagad dito si Light. And this time, pumasok with the elect of final blow itong si Edward. Pero pang zone lamang yun para makuha ng tuluyan ng Aurora ang pagong. Yeah. Trades talaga. Trades talaga yung habol dito ng Onyx Philippines. Tekit sila. Aray ko po. Doming. Ay! Day 1 ng playoffs pre. May recall kagad si Doming. Gumaganon na agad. Minute number 3. Mainit. Pressure pala ha. I am the best gold laner ha. Alam mo, dalawa sila nagsabi na Oo sila nga. ang best gold laner dito sa Pilipinas and nagkakainitan. Si Doming Kite at Savero and clear, very clear for Aurora na si Doming Kite yung nanalo doon kasi napuwersa yung flicker ni Savero. And this is very interesting dahil kadalasan alam natin na lamang dapat ang isang Bruno Yes. kontra sa isang Claude. Pero dahil sa mga micro outplay na ginagawa dito ng Onyx Philippines ay ng Aurora Gaming ay medyo nadehado ang Onyx Gold Laner doon sa may bandang itaas. Matagal-tagal pa naman bago yung susunod nating turtle fight. As of now, wala pa rin masyado nangyayari sa mapa. Ito ba yung pwede nating ma-expect na medyo nagtitimpi ang parehas nating teams? I think for Aurora hindi. Nagre-react lang ng tama yung Onyx na hindi sila basta-basta nagpapakita kasi ang daming pantalon ng Aurora kasama sa jersey nila yan, may pantalon. Oo. And ang mahirap kasi dito is ang dami rin nilang damage. So for Onyx Philippines, they really need to find some sort of window that they can play around. And unfortunately, yung window na yun, kailangan pa nilang hintayin kasi yung power spike ng Onyx Philippines is yung level 4 Deadly Magic ni King Kong and then yung items ng Bruno. Oh, Oy, final blow nagamit doon sa ibabang bahagi eh. Pero mabilis na clear ang top lane. isasagot. Top lane ata, 4 na miyembro mula sa Aurora. Di ata nakita. Di niya alam, di niya Wala alam. atang ideya dito sa Savero. Nagiging agresibo pa siya. Blazing Duwit ay nagamit. At 4 na miyembro. Agad ng Aurora! Ang pumunta ko pero na-picturean yung tatlo. At hindi na-capitalize yung Mystic Gush. Okay, kumakalit yung Sandstorm dun sa dalawa. Sa likuran si Savero ang pinupunti na dito ni Light. Pero quick Sangguard ang kanyang gagamitin. Yue. Pupili din lamang protektahan pero isasakripisyo na nila. Ito si Light. Second death para dito kay Light. what an ultimate mula dito kay Brusco. Tatlo ang natamaan ng Golden Hour in the most crucial time possible. Akala ko yung super family yung pinipicturean kasi usually family picture yun eh. Pero ginamitan ng flash. Yung Aurora kahit sila nasilaw doon sa kanilang set sa itaas. Ang ganda sana ng setup, ang ganda ng paglikod ni Demon Kite kasi sinimulan nila yon mula sa mid lane, nag-react yung Onyx Philippines and ang ganda ng insertion ni Demon Kite sa likuran. Kaso si Brusco naka-ready men. Shumatgul to bahasa, sabi niya. Siyempre tatranslate ko Tagalog, ako bahala sa'yo. Eh na, sabi naman ni Light, sige ako naman bahala kay Savero. Pero mapo-force ka agad yung Raging Sandstorm. Magandang impormasyon to para sa Onyx Philippines. Pwede nyo lang puwersahin yung taas ha. Nako, parang hindi rin nata alam ni Doming Brusco. Kite. Oh. PMI Brusco. na gamit Sige. ka. Ay, naku. Nice dodge mula dito kay Brusco. Mystic Gush na gamit na rin muli kay Light. Naku, wala na patakas dito si Light. Tatakbuhin na lang niya. Ay hindi, naka-skateboard pala yan. I-skateboard din na niya Oo. patakas. Kaso walang passive, so literal tinakbo niya. Yun lang. And so far sa ating laro ay nakalamang na ang Onyx Philippines na napakaliit lamang. And is this the predicted result? Ito ba ang isa sa mga win condition ng Onyx? Yes, kasi alam na nila ngayon, it's 5 minutes. Ito na yung window na kung saan nagpupush yung Bruno. Kung mapapansin nyo, for the past minute, 10 members ng 10 players dito sa game na to, heavy focus on the top side. Kasi as of right now, there is a pressure, no pun intended, Bruno pushing waves. Oo, yun din kasi no, the moment na paparating na rin yung Berserker Fury dito sa kamay ng isang Bruno ay talagang nunuot na sa sakit Yes. yung mga bola mamaya. Pero sa ngayon ay another burst down! Mystic Gush, okay ginamit. Critical si Berg. Demon Kite. Retribution kanya ginamit.
And si Kirk, tamang poke lamang, nahihirapan din itong si Light. Pero sa itaas sa bahagi, may 1v1 na nagaganap. Ayun na naman. Pero may kuyang dadating. Opo. At si Brusco ay pipicturean lamang itong si Doming. Ang gandang zone nun para makuha ng tuluyan ng Pero- Onyx. pero para- Wala naman. Easy lang, easy lang. Clear lang. Oo, clear lang. Kasi parang iniisip ko nagkakaroon ng trade sa taas on the side of Onyx. Pero ang Aurora naman ay kumikita din ng pera doon sa baba Yeah. with the Benedetta. And kung umabot man ito ng late game, I think favored ito sa Aurora dahil sa Claude. Yeah, pero kailangan nilang masurpass itong window na kung saan malakas yung Onyx kasi sila yung nagdidictate ng tempo ng mapa. Kita naman natin sa timeline kanina na nagsimula yung lead ng Aurora ng Onyx Philippines doon sa 5-minute mark nung kasama na nila si Sabero kasi ang trabaho lang nila palayuin ng Aurora, mag-push ng Torre. Now, Turtle, sinisimulan na ng Aurora. Okay, tatlo ang napicturean dito. Pasok din si Doming kahit para doon sa kanyang Blaze Duel. Pero pinicturean yung dalawa. Babawi din naman dito si Yue. Habang si Brusco ay critical flicker na gamit niya. Pero inabutan pa rin ni Yue. Habang sa gilid na bahagi naman si Doming kahit ay tinamaan din ng Deadly Magic. Babagsakin din si Kirk. Tatakas na rin dito si Demon Kite. Sila ay napakababa ng kanyang HP. Pero si Yue papasok din. Oh, Doming PMI in para kay Doming. Oh! At critical si Kiko at siya'y mamamatay. Tatlo ang tumumba sa Onyx at ang Aurora ang makakapag-secure ng pagong. Napakadaming nakuha ng Aurora Gaming sa laban na iyon. And ito na ba yung na-survive na ng Aurora yung window? Tama ba na i-assume yun? Malaking slide to para sa Aurora kasi nasa-shutdown nila yung momentum ng Onyx Philippines and napasama pa yung golden hour ni Brusco kasi hindi nakapag-stack up si Kirk with the glue. Wala siyang napatungan, wala ring mabanatan si Savero at pati na rin si Super Prince. And ang ganda pa ng stolen golden hour from Yue. Literal na pinasok niya yung backline, shinutdown niya yung mga damage dealers ng Onyx. And right now, Aurora Gaming is enjoying a 1.5k gold lead against Onyx Philippines. At napag-usapan na rin natin kanina na kailangan lang talaga ma-survive ng Aurora ang window ng power spike ng Onyx Philippines. But with a window, alam natin kung kailan ito nagbubukas. Pero kailan ba nagsasara ang bintana para sa Onyx ang kanilang power spike? I would say for Onyx, meron naman silang damage sa late game pero yung ways of engaging the fight, it becomes more complicated as the game goes later. Kasi ang daming ways for Aurora to actually engage in team fights. Nandyan yung Raging Sandstorm ng Khalid, nandyan yung Special Migration ng Guinevere, and then you also have to consider yung Blazing Do-It angle ng Claude, pati yung Electo Final Blow ni Edward. Oo, yun din pala, no? Yung threat ng Petrify ni Edward ay napakalaki din. And that's another turret na mapupunta sa kamay ng Aurora Gaming as we head on towards a potential big fight. At mukhang nagkakaantayan na lamang tayo na laban dito. At pumasok na nga ang aside ng Aurora pero Okay. kakaubusan na. Okay, si Kirk ay nakatakas Oh! din! Pero nakakuha ng kill. Itong si Super Prince. Si Light ang kanyang napatay. Luckily, wala pang objective na malaki na pwedeng puntahan dito ang Onyx. Steady lang muna sila. Yeah, pero magkaka-Lord in 15 seconds. They can take the Lord position. May hirapan yung Aurora to go for the bush entries. And for Aurora, again, meron naman silang ways to equalize the map kasi pwede sila mag-flow ng mga waves. Nandyan yung Benedetta ni Edward, split pushing on the opposite side lane. Oo. And yun talaga ang threat ng isang Benedetta, especially in the hands of Edward. Na alam natin ay bihasang-bihasa na sa paggamit ng hero na ito. And when we look at the history of Aurora Gaming and their players, alam natin na kayang-kaya nilang pumalag dito. Half HP on this Lord at mukhang papalagan din ito ng Onyx Philippines. Okay, 15k yung Lord. At si Bruce lamang nagpapakita. Ngayon naman ay susolohin na muna dito ng Aurora Gaming. Tamang zone lang. Itong si Light, Blazing Duel sa Doming! likuran. At si Sabero kagad ay critical. Pero na-picturean din right on time. Itong si Edward para hindi maabot. Kaya lang si Demon Kite ay nakuha na itong Lord na ito. Habang si Edward ay nakapitas na rin ng isa. Kaya critical na sitwasyon ng maiipit ng miyembro mula sa Onyx Philippines and Kirk is down. Wow! And just like that, walang bumagsak sa kamay ng Aurora Gaming at itutuloy nila ang pag-push dito sa mid lane. At itutuloy pa ata nila, nakakuha na ng isang torre at kailangan pa dumepensa ng Onyx Philippines. Okay, Doming, tinamaan ng stun pero hihinga muna ng panandalian dito ang Onyx Philippines. 8 seconds naman, mabubuhay na rin si Kirk. Isa sa mga tank heroes dito from Onyx. Pero yung Lord kasi hawak ng Aurora dito at may chance pa nga silang balansehin kasama yung gitna. Oo. And this is a big opportunity para sa Aurora Gaming.
na ipagpatuloy ang momentum na meron sila dito towards the mid to the late game. Masakit na yung Claude, masakit na yung Lord, pero mukhang makakadepensa ang Onyx Philippines doon sa itaas. Okay, tingnan natin ha. Tagumpay naman ang kanilang pagdepensa. Hindi rin sumabog yung Holy Shield sa itaas na bahagi. BMI, napakapte ng Aurora Gaming dito. Yue ay makakapatay ng isa at si Sabero yon. Pinilit na lang yung Super Beast gamitin yung kanyang Mystic Gush para mapagpatuloy yung clear wave na kanilang pinaplano. May paghinga pa para sa Super Family. Oo, may Holy Shields din para dito sa mid lane and sa bottom lane. Potentially, pwede nang antayin si Savero 15 seconds para makagawa ng play. Pero may part 3 pa ata ang pag-siege dito ng Aurora. A 5K gold lead looking potentially at this mid lane. Brusco! Okay, pero ginamit na rin yung Vile Trick him. Ligtas naman doon si Brusco. Top lane magiging target dito ni Edward. Ayun na, napicture lang kung walang tinamaan. Grabe. Nakakapanghinayang mula sa Onyx Philippines pero aatras na muna ang Aurora Gaming. Ang sakit sa ulo nito, men, from Onyx Philippines na para bang pina-force lang isa-isa ng Aurora yung mga skills nyo. And kapag sinubukan nyo lumaban, again, yung mga angulo ng pinanggagalingan nila, yung Benedetta, yung Claude. In fact, sa last Lord fight, si Domeng yung nagsimula ng laban. Saan ka nakakita ng Claude na nagsisimula ng laban with a blazing duet? Sa Pilipinas lang, pare. Sa Pilipinas lang. World Championship match lang yun. At makikita natin dito sa ating screens ngayon, of course, Domeng kahit using this Claude, laning phase pa lamang ay nakita na gaano katapang maglaro ng Claude ang taong ito. And now in this Game 1 of this Best of 5 series, ay pinapakita ng Aurora Gaming na nagising na ang M7 World Champions. Prime Benedetta para dito kay Edward ay nagbabalik din. Dormant for 2 years and counting. Pero 3 inhibitor turns pa naman natitira para sa Onyx Philippines. Mukhang 20 seconds bago lumabas yung susunod na Lord. Mabuti ata na walang inhibitor na nakuha ang Aurora kontra Onyx doon. Bibigyan natin ng malaking problema dito yung Onyx Philippines. May Winter Crown na yung Claude. Yung ginagawa ni Domeng kahit kanina, he could do it 5 times better for Aurora Philippines. Pwede na siyang literal magsimula ng teamfight ng sarili niya lang kasi meron naman siyang Winter Crown. At masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. That Winter Crown will buy so much time para dito sa isang Claude. Katulad ng sinabi ni Midnight, hindi lamang pwede magsimula, pwede rin niyang patagalin yung mga laban dahil sa bilis na rin ng cooldown ng BMI at this point in time. And this will be the second Lord of the game. Ang pinakaunang Lord ay Aurora ang nakakuha nito. Kaya naman nakapag-push sila at mukhang i-reset muna ito ng parehas na kupunan. Ano bang hinihintay na sayaw natin dito? Lamang ang Aurora sa wave sa baba, Naghihintay sila ng mga targets pero tama ka, para sa Aurora, wala silang pake kahit gaano katagal itong Lord na to kasi Baba. nagbe-build up yung wave sa ibaba. The moment na magpakita yung Harley, pwede sila manlaban. Pwede maghanap ng angulo na naman sila Domeng kahit tatapat si Edward. At yan ang itutuloy na ng Aurora Gaming, ang Lord na ito. At wala na atang magagawa pa Grabe! ang Onyx Philippines. That's going to be the Lord secured para sa Aurora Gaming. And just like that, wave management is the key. Ben, sabi nga ni Master the Basics, kailangan mo lang masterin ng basics Tama. At yun ang ginawa ng Aurora Gaming dito. Sige, slow push tayo sa baba. Pag nagkumpulan yan, tsaka natin simulan pag may nag-react. Para chinanel nila yung iba't ibang identity ng team na to, yung Blacklist Lord Dance 101, Ayan. yung RSG Task Force, na kapag kaya mo lumaban, lumaban ka lang. Again, uulitin yung tanong ko kanina, saan ka nakakita ng Claude na team fight starter? Well, I guess tayo makakakita sa dalawang world champions na naglalaban ngayon for play-ins sa ating playoffs. Lord ay magmamarcha dito sa mid lane, dadambahin at mukhang babagsak na rin. Bot lane ng punteriya ng Aurora Gaming at mukhang makukuha nila ito ng libre. Uy, napaflicker si Light Pero tumama din yung ultimate. Oh my Kaya lang God! napicturean itong si Edward. Lalapit sana si Demon dyan, pero si Domeng kite rather. And this time ay nahuli itong si Kirk! Siya'y mamamatay! Kulang ng isang miyembro dito Oh, no! sa Philippines. Ganoon din naman itong si Light. Mapipitas din ng Onyx Philippines. Tagumpay ang kanilang pagdepensa at naproteksyonan din nila yung itaas at ibabang inner base turrets. It's a good defense, pero we also have to recognize the fact na nag-mess up din yung engage ng Aurora. Domeng Kite! Ang lalim dito. Grabe. Okay, facing duet. Di pa naman niya napindot yung kanyang Winter Crown, pero may kung sila gagawin dito si Brusco. Hahabol sana siya, pero dahil nga kulang yung kanyang mga damage dealer ay kumalma na muna siya. Oo. And this is very scary on the side of Onyx Philippines. Ngayon na wala na silang mid lane inhibitor turret, ay pwedeng gumawa ng mga flank plays dito ang side ng Aurora Gaming and hindi pa natin nakikita yung tinatawag nating light angle. Parang tinitipid ata ni Light ngayon for a finishing blow. Yung isa sa mga signature tactics na lagi nating nakikita mula sa kupunang ito. Yeah, pero ngayon pwede na nilang i-execute yun. Knowing na meron silang control doon sa ibaba. Pero ito, mag-force muna sila
sa harap ng Onyx Philippines. They don't really have to do anything as of the moment kasi kontrolado nila yung minion waves, hawak nila yung mga bushes. Ang hirap para sa Onyx Philippines lumabas ng kanilang base kasi pwede silang habulin ng Aurora. Ang pwede nilang gawin dito is patabain lang nila lalo si Domenkite, dumami yung items ng Claude, and maybe look to save up some gold para ma-prepare nila yung mga buy and sell. At hawak na talaga ng Aurora Gaming ang bola dito. In fact, nasa driver seat sila as of now. Nakita natin ang real-time win percentage natin at lamang na lamang ang Aurora Gaming doon. And for Onyx Philippines, yung depensa naman ay parang posible pa rin naman. You still have the battle spells available for the side of Onyx Philippines. Kompletong-kompleto. Pero I guess the question is, mahuhuli kaya nila o kaya bang huliin yung Claude at this point? Mahirap eh. Kasi Mahirap. pag tinignan mo yung lineup ng Onyx, wala silang reliable stun. Wala silang reliable way to hold down Domenkite. Mind you, naka-flicker pa to hindi pa namamatay yung Claude. Actually, parang ang laking factor nga ng flicker kasi pwede niyang iwasan yung golden hour na kahit pang ma-force out yung kanyang BMI, pwede niyang gamitin yung flicker para makalayo siya sa range nung Marcel. At ano ay magko-contest ba dito ang Onyx? Afford ba nila na ibigay ito? Wait lang, masyado malayo si Golden King. hour? Tatapos siya ng cyclone ay nakita si Edward. Ibo-burst na, uy! Nadodge nga yun! And this Oh, time Domek, ay ang Domek, babala Domek! na buhay ng HP ng Lord na ito. Napablazing duet din sa may Winter Crown. Ngayon ay nakuha na ni Demon Guy yung Lord! Oh! Yue, makakapatay din siya! Oh! Tumama pa yung Spatial Migration and the final him! Dalawa na kagad na napatumba dito ng Sabero! Aurora Gaming habang si Sabero okay Oh na my gamit God! yung Winter Crown! And si Brusco ay tutumba! Oh my goodness! Dalawa na lang ang natitira para sa Super Prince. At papunta na rin at palabas na rin yung Lord, pre! Oo, 30 seconds ang kailangan nilang antayin para dito kay Brusco. 20 segundos naman para kay Kirk at kay King Kong. Ang hihintayin pa kaya ng Aurora ang Lord o susubukan na ba nila agad? Tapusin itong game number 1 na ito. Ang hirap nito depensahan for Onyx Philippines. Dalawa lang sila and kompleto yung engage ng Aurora. Ay, 7 seconds para kay King Kong. Papasok na Reggie Sanser, pambugaw lang! Sa Sabi! mga susunod na membro ng Onyx Philippines! At ang liwanag ang makakakuha ng Game 1! And with a Game 1 victory, message sent para sa Aurora Gaming. Gising na ang M7 World Champions. Narinig ni Domenkite yung sinabi ni Sabero. Siya daw ang best code laner. Sabi niya, ulitin mo ulit. And this will be already a good start sa ating best of 5 na mapapanood ngayon. And to be fair, itong serye na to ay ine-expect talaga natin na hahaba dahil napaka-competitive ng dalawang kupunan na pinapanood natin. And if I'm being honest, ang sarap panoorin nun. That was a good game of MLBB. Yeah. Ibang klase ang Aurora ngayon, no? Parang for the longest time, ang nagiging reklamo ng mga tao at ng mga nanonood, paulit-ulit yung nakikita namin sa Aurora Gaming. Pag tinignan mo yung draft pattern nila, paulit-ulit yung mga nakikita naming heroes. Pero ngayon naglabas sila ng bago at ibang approach din ang kanilang ginamit. Yeah, parang nag-iba yung tono, nag-iba yung itsura ng liwanag. And ito, ibang-iba talaga Hey! ang laro Wow! ng ating game MVP. Domenkite with a commanding Claude performance. 307, pressuring the pressure. Imagine mo, hindi natin naramdaman, men. Kahit pa sa